When life breaks you. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa dalawa yung kukuhanan natin ng teksto ngayong umaga po na ito. Sa Matthew chapter 5 verse 3 at saka sa Psalm 34 verse 18. Okay, simulan po natin sa Matthew chapter 5 verse 3. Ang sabi dito, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Ulitin ko po, no? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Yung next po natin, sa Old Testament naman tayo, na parang halos connected din po dito. Psalm 34 verse 18. Psalm 34 verse 18. Sabi po, "The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit." Muli, the Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na nandito po kami at nagkatipon-tipon. Hayaan mo, O Diyos, na i-reveal mo sa amin ang mensahe mo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at mapagpala kami ng iyong salita. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Pag sinabing break, no, ito po ay sabihin nating metaphor. Hindi siya literal na, kasi ano ba Tagalog ng break? Sira. Tingnan mo katabi mo. Wala akong sinasabi, di ba? Kasi pag sinabi mong break, di ba, sira, damage. Ano ba? Pag sinabing wasak. No, yan po yung natin pag sinabing damage. So, ang damage, ibig sabihin po niyan, hindi ka literal na wasak ang itsura mo. Pag sinabi kasing break, no, or tinatawag nating breaking o brokenness, ito po ay panloob. At naniniwala po ako na pwedeng maranasan ito ng lahat ng tao. At higit sa lahat, tayo mga mananampalataya, naniniwala ako, mararanasan din po natin yan. At nararanasan din po natin yan. So when life breaks us, kasi mga kapatid, ano bang klaseng breaking ang pwede nating maranasan bilang mga tao o bilang mga mananampalataya? Halimbawa, sino dito yung nalugi? Tingnan mo katabi mo. Mukha naman di nalugi yan, di ba? Di ba? Ang hirap ng malugi. Magbe-break yung heart mo, no? Sino dito yung mga nasaktan, naiwan? Sino dito yung mga, halimbawa sa school, maaaring nag-fail kayo sa inyong exam, sa mga estudyante? O kaya man, pwedeng kayo ay hindi sinagot ng mga nililigawan nyo. Di ba? Masakit yun. Pwede rin na breaking, halimbawa, masakit. Halimbawa, iniwan kayo ng kaibigan nyo, na tinuring yung kaibigan, pero bandang huli, tinalikuran kayo. O kaya man, iniwan kayo ng mahal nyo sa buhay. Yan yung mga klase po ng breaking na pwede nating maranasan in the context of bilang mga mananampalataya. At yan po ay hindi natin maiiwasan. Ngayon, tandaan nyo po ito, no? Kapag kayo ay dumaan sa breaking, hindi nangangahulugan yan, kayo po ay failure. Ulitin ko, hindi porkit dumadaan kayo ngayon sa breaking ng buhay nyo, merong mali sa inyo. Tanggapin po natin ang breaking sa buhay natin dahil yan po ay parte ng buhay ng mga mananampalataya. So, ibig sabihin yan, hindi ka talo kapag ikaw ay dumadaan sa breaking. Why? Kasi mga kapatid, kung babasahin po natin, balikan natin yung binasa natin kanina sa Matthew chapter 5 verse 3, "Blessed are the poor in spirit." So, kung titignan po natin sa ibang po yan, translation, broken. "For theirs is the kingdom of God." Ito yung maganda sa Panginoong Kristo binabaliktad niya po yung kaisipan ng mundo o yung perspective ng mundo. No? Pag binasa niyo po yung yung mga turo niya, makikita niyo po, the last become first. Yung mga nauhuli, nauuna. Yung mga mahihina, malalakas. Yung mga humbled, exalted po sila. At higit sa lahat, yung mga broken, sila po pala ay pinagpala. Tingnan mo yung katabi mo, tansyahin mo kung broken yan ngayon. Pwede rin broke, alam niyo yung broke yung wallet? Walang laman. Ganun yun broke. Pag sinabi, I'm broke. No? Walang laman yung wallet, pero yung GCash, ang dami. Ang dami laman ng bangko. No? Kunwari pa pa-humble pa Anyway, maraming breaking. Pero muli, mga kapatid, no? May mga tao kasi, gusto nila blessing agad. Gusto nila anointing agad. Ang gusto po nila agad, promotion agad. Ang gusto nila, glory agad. Ayaw nilang maranasan yung surrender sa Panginoon. Ayaw po nilang maranasan yung proseso. No, ayaw nilang maranasan yung breaking. Minsan, pag naghihingi ka ng blessing sa Panginoon,
tandaan mo, pwedeng idaan ka na sa breaking. Di ba, naghihingi ka kay Lord ng, Lord, bigla mo ako ng blessing. Pero ang blessing hindi yung kusang babagsak bigla sa harap mo. Pak! Sometimes, ang blessing, nagmumula yan sa breaking. Minsan, hindi mo alam, humihingi ka ng blessing, pero ang pinaranas mo na sa'yo ni Lord, breaking muna. Minsan, pwedeng saktan ka niya. Minsan, pwedeng maranasan mo muna itong mga gatong mga bagay na hindi mo magugustuhan. Pero in the first place, hiningi mo yan. Amen. Lord, bigyan mo ako ng blessing, pero bago ibigay ni Lord yan, pwedeng may mga proseso, meron ka pagdadaanan, pwedeng masaktan ka muna, pwedeng madapa ka muna, bago mo makamit yung blessing na hinihingi mo. Dahil hindi bigla-bigla yan na pag binigay sa'yo ni Lord, minsan ganun tayo eh. Hindi natin alam, sisi natin si Lord, Lord, ba't ko nararanasan to? Hiningi mo yan eh. Pag humingi tayo kay Lord, buksan po natin yung perspective natin, yung mga isipan natin. Baka mamaya, kaya mo nararanasan yan kasi, yun nga, hiningi mo yan. Halimbawa, di ba kinakanta natin? Sinong familiar dito sa Hosanna? Kinakanta natin, break my heart for what breaks yours. Pil na pil mo pa eh. Break my heart. O ngayon, nung nag-break yung heart mo, Lord, ba't ko nararanasan to, Lord? Eh, kinakanta mo eh. Break my heart. Kung titingnan mo yung yung pinagdaanan ng Panginoon Kristo kung paano na-break yung heart niya, baka hindi mo kayanin. Tapos kinakanta mo, pil mo pa, break my heart for what? Ayan, kasi kinakanta po natin eh. Hindi pinaranas sa'yo ni Lord. Minsan, pag nagpo-worship tayo, intindihin natin. Minsan, pag nagpe-pray tayo, intindihin natin yung sinasabi natin kay Lord. Kasi madaling kausap si Lord. Amen. Break my heart. Oh, sinabi mo eh, break my heart. Ayan. Iniwan ka tuloy ng jowa mo. Ayan. Ano ka tuloy ngayon? Ganyan nararanasan mo? Hindi kasi para iparanas sa'yo ni Lord yan. Kasi mamaya titingnan natin, meron pong dahilan yan. Pero kung titingnan po natin ang Bible, sabi ko nga, hindi porket dumaan ka sa breaking, merong mali sa'yo. Kasi iniisip agad natin, Lord, baka may mali sa akin kaya ako nararanasan to. Hindi. Basahin niyo po yung mga Old Testament pa lang hanggang New Testament from kay Moses, kay Noah, kay Job, even kay David, kay Elijah. Dumaan po yan sa brokenness. Sa Elijah nga po sa tindi ng brokenness na naranasan niya, gusto niya na pong matapos yung buhay niya. Elijah na po yun. Magaling na propeta, nagpabagsak ng apoy. Kayo, kaya nyo magpabagsak ng apoy? Nakita po natin itong mga tao po na ito, talagang pinangahawakan nila yung pangako ng Panginoon. Kayo, anong hinahawakan nyo? Beat? Hawak mo yung beat? Pero hindi nyo mapanghawakan yung pangako ng Panginoon. Pero ang point ko dito, sa New Testament, balikan nyo, even Apostle Paul, si Apostle Pablo, ang tinting breaking yan, as in literal, wasak yan. Torn of the flesh, binugbog po yan, kinulong, nagutom, nakaranas po ng mga iba't ibang mga karamdaman, emotionally, and even physically, nagkaroon pa ng shipwreck, literal, na wasak. As in, kung titignan mo yung buhay ni Apostol Pablo, wasak. Pero hindi ibig sabihin wasak yung buhay. Ibig sabihin, naranasan niya po yung brokenness. And even Jesus. Si Jesus, nung nasa Garden of Gethsemane, doon mo makikita yung brokenness. Nasa sobrang broken niya, alam niya kasi mangyayari bilang Diyos. At bilang tao, medyo sa kanya yung sa puso niya, parang Lord, sabi niya sa Diyos Ama, parang hindi ko kaya to. Bilang tao po yun, bilang tao. Alam natin, tao yung Diyos at siya ay Diyos. Pero sabi niya nga, di ba, Lord, hanggat maaari, let this cup pass by me. Ganun katindi po yun. Broken. Alam niya na iiwan siya ng kanyang mga disipulo. Alam niya na siya ay pagkakanulo ng mga, o kaya man ng mga tao na malapit sa kanya, iiwan na siya. Kasi nung nakapako na yung Panginoong Kristo, ilan na lang niya tira eh. Kasi sabi nila, ay wala na to. Tara na, balik na tayo sa mamingwit ulit tayo, mamangka ulit tayo. Masakit yun para sa Panginoon. Masakit yun yung makikita niya yung sarili niya. No, nakikita niya na sa future yun mangyayari sa kanya. Masakit po yun. Pero nakita po natin, sa lahat ng brokenness po na yan, nakita po natin, meron tayo nakitang pagpapala mula sa ating Panginoon. Amen po ba? Naniniwala po kayo na magsisimula ang pagpapala sa breaking? Ayaw niyo ng... Amen. Ayaw. Takot kasi tayo. Yan sinasabi ko sa inyo kanina pa eh. Gusto natin ng blessing, pero ayaw natin ng breaking. Gusto natin ng blessing, ayaw natin ng shaking. Ayaw natin mahirapan. No? Kasi akala natin, ang blessing, yung attend ka lang sa church, ibe-bless ka na ni Lord. Yung magpe-pray ka lang, ibe-bless ka na ni Lord. Hindi po mga kapatid.
Maraming paraan ng Panginoon para i-bless po tayo at isang paraan po dyan ay minsan babasagin niya po tayo. Babasagin po natin. And yan po yung reality. Ayoko pong magbigay sa inyo ng sugar-coated message na sasabihin madali lang ang pagiging buhay Kristiyano. Hindi po. Hindi po madali ang buhay Kristiyano. At ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi po madali. Pero ang maganda po dito, dun sa may verse na binasa natin sa pangalawa, ano pong sabi doon? Ito yung maganda doon. The Lord is near to, kanino? Broken-hearted. And saves the crushed, wasak, in spirit. Sino nagsulat noon? Si David. Ang author po ng psalm na yon na nagsulat na walang iba kundi si David. At habang sinusulat niya po yun, ito po yung time na siya ay bagsak na bagsak. Ito po yung time na siya ay wasak na wasak. Kasi may problema siya sa pamilya. Marami siyang pinagdaanan po nun sa kanyang pamilya, sa kanyang paghahari. So, naisulat niya po ito. Kumbaga, yung ano po na ito, yung verse na yon na binasa natin kanina, yun po ay hugot. Hugot ni David. Ibig sabihin, nararanasan niya po, nararamdaman niya po yung ganung karanasan sa kanyang buhay, kaya nasabi niya, the Lord is near. Mismo siya naranasan niya yon. Kaya kapag pala may breaking, hindi ibig sabihin nun ay iniwan tayo ng Panginoon. Amen po ba? Minsan kasi kapag nakakaranas tayo ng breaking, feeling natin malayo sa atin ng Diyos. Ang feeling natin kapag broken tayo, akala natin, damaged tayo, akala natin, layo yung Diyos sa atin. Ngayon, yung audience po niyan, nung binasa natin na yan yung mga tao nakakaranas ng suffering, nakakaranas po sila ng iba't ibang mga, parang pinagdadaanan natin ngayon. Same lang naman, tao lang din naman po sila. So yan po yung ibinigay o ipinakita nitong si David para i-encourage po na magtiwala ang lahat sa ating Diyos sa kabila ng brokenness. At yun po yung sinasabi sa atin ng Diyos po ngayon, na dapat kahit tayo ay mag-break, tayo po ngayon ay damage, magtiwala pa rin tayo sa Panginoon dahil parte po yan ng ating buhay. Now, ito po yung punto natin. Tingnan po natin yung beginning of breaking o yung tinatawag po natin dito na origin. Saan ba nagsimula tong breaking na to? Bakit may ganito pa? Pwede namang wala na, di ba? Ngayon, kung titignan po natin to, no? Ito po yung tatandaan nyo. Hindi porket ikaw ay dumadaan dyan sa breaking o brinake ka ni Lord or nakakaranas ka ng brokenness, ibig sabihin niya ay nagkasala ka na. Minsan kasi ganun. Ang automatic na thinking natin, makasalanan ba ako? Nagkasala ba ako? Ba't ko nararanasan yung mga gantong bagay? Bakit ako nalugi? Bakit ako nawalan ng trabaho? Bakit ako iniwan? Anong mali sa akin? Iniisip agad natin, may mali sa atin. Somehow, meron. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon yun. Kasi ang thinking agad natin, pag kasalanan mo agad eh. Pero minsan mga kapatid, tingnan muna natin, ano ba talaga yung origin nitong breaking na to? Bakit may breaking sa buhay po natin? So ang origin po niyan mga kapatid, sa totoo lang, ay doon sa Garden of Eden. Ang breaking hindi nagsimula sa'yo yan. Hindi yan nagsimula sa'yo. Kaya mo nararanasan yan, huwag mong sisihin ang sarili mo. Sisihin mo si Eva at Adan. Hindi, joke lang po. Bakit? Kasi alam naman po natin, ang plano ng Diyos para sa sangkatauhan, napakaganda. Kaya nga sabi niya, everything was beautiful, ang ganda. Perpekto yung lahat, walang kasalanan, walang sakit, no? Wala pong gutom, walang pagkauhaw. Kumpleto na po ang lahat doon sa Garden of Eden. Ganun po yung Panginoon pag nagpala, talagang nakaprepare na po yan. At ibibigay para sa inyo. Niniwala po ba kayo may nakaprepare ang Panginoon para sa inyo? Amen? So ganun po, sina Eva at Adan, sila po yung huling nilikha ng Diyos. At napaka-perpekto, wala pang brokenness. Ibig sabihin, pwede nilang makausap yung Panginoon, pwede po silang magsama ng Panginoon, naririnig nila yung Panginoon. Ang brokenness, ito po yun. Ang brokenness, ito po yung simula na yung tao nalayo sa Diyos. Yun po yung brokenness. Kaya pala may brokenness. Kaya pala tayo po ngayon ay may breaking na nangyayari sa buhay natin. Dahil pala, doon sa una pa lang. Dahil sa hindi pagsunod ng tao. Yan po yung consequence, mga kapatid. Yun po yung consequence nun. Ibig sabihin nun, nagkaroon ng pagkabasag sa mga tao, pagkasira, sakit, karamdaman, emotionally, spiritually, lalo na po spiritually, yan po kasi ibig sabihin nun. Nung time na yung mga tao nagkasala, maayos pa po ang lahat. Kaya lang, ang nangyari po, yun nga, nagkaroon po ng pagkasira o pagkabasag. So hindi po tayo nilikha ng Diyos para mabuhay po sa brokenness, no?
kundi para sa kabuuan. Yan po ang gusto ng Panginoon. Lagi po natin yan itatatak sa isipan natin. Kaya kapag tinatanong natin, bakit may mga nagsasuffer na mga tao, bakit may mga inosente na nagsasuffer, bakit may mga nagsasuffer na mga tao na, alam mo yon, wala namang ginagawa, kahit nga righteous. Bakit? Kasi po, kung babalikan po natin yung una, hindi po yan ang gusto ng Diyos. Ayaw po ng Diyos yung mga karanasan nyo ngayon na brokenness. Ayaw po ng Diyos yan. Hindi niya po plano yan. Hindi niya po gusto yan. Kung ano po nararanasan nyo ngayon na hindi maganda sa pamilya nyo, sa trabaho nyo, sa ministry nyo, sa sarili nyo, sa personal yung buhay, originally, hindi po yan gusto ng Diyos. Ayaw po ng Diyos niyan. Sino may gusto niyan? Si Satanas. Si Satanas po. Gusto niyang sirain. Gusto kanyang wasakin. Kaya nga sa una pa lang, nakita na po natin, di ba? Bakit ba nawasak or bakit nagkaroon ng brokenness? Hindi dahil kina Eva at Adan. Kasi meron nandoon na sumisira. Kaya nga sabi, di ba, itong si Satanas, naparito siya para ano? Mangwasak. Ang Lord, nandito siya, siya yung bumubuo. Kaya nga, we are created, nagbuo ang Diyos. Nabuo ka sa pamamagitan ng Diyos. Pero, nawasak tayo sa pamamagitan ni Satanas. Kaya, tandaan niyo po mga kapatid, pag tinignan niyo yung mukha ng katabi niyo, gawa ng Diyos yan. Hindi gawa yan ng mga doktor. Gawa yan ng Diyos. No? Ibig sabihin, we are created, sabi nga, according to the image of God. Hindi physical, no? Pero ibig sabihin po niyan, di ba? Sabi nga nila, di ba? Nanggaling daw tayo sa hayop. Nagkaroon ng evolution. Nanggaling daw tayo sa unggoy. Tingnan mo katabi mo. Basta ako, hindi ako naniniwala doon. Tingnan mo katabi mo. Sige. Di ba pinag-aaralan natin sa science na, sa biology, nanggaling daw tayo sa mga unggoy. Tapos pag sinabihan kang unggoy, ma-offend ka. Di ba? Hindi mo maintindihan yung mga tao eh. Kung naniniwala kang galing dyan, huwag ka ma-offend pag sinabihan kang unggoy. Pero hindi tayo galing sa unggoy. Tayo po ay create according to the image of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya every time natitingin ka sa salamin, sabihin mo, ang gwapo ko talaga. Ang pogi-pogi ko dahil ako ay nilikha sa image ng Panginoon. Hindi dahil sa mga skincare na nilalagay mo sa mukha mo. Kahit wala kang skincare na nilalagay sa mga mukha mo, kahit di ka nagkikilay, kilay life ka pa, kapatid, hindi mababago yung katotohanan na ikaw ay created according to the image of God. Ikaw pa rin yan. Amen? Yun nga lang, palakpakan natin yung Panginoon. Kaya huwag mo mamaliitin ang sarili mo. Merong something sa'yo na wala sa ibang nilikha ng Diyos. So, ito lang ang nangyari. Brokenness, parang mirror. Ang nangyari, yung broken yung mirror. Pero pag tinignan mo yung sarili mo, ikaw pa rin naman yun eh. Ang pangit lang, wasak lang yung mirror. Nakatingin na kayo sa wasak na mirror. Di ba? Pag tingin kayo, ikaw pa rin naman yun eh. Pero wasak lang yung mirror. Kumbaga may crack. Pero yun nga, hindi po nababago yung katotohanan na ikaw ay nasa Diyos. Ikaw ay nilikha ng Diyos according to the image of God. Muli, mga kapatid, no? Lahat ng nilikha ng Diyos according sa kanyang image, lahat po yan, hindi lang mananampalataya. Kahit sino yan, kahit mga atheist, kahit po yan mga hindi naniniwala sa Diyos, lahat po yan create according to the image of God. Kaya minsan kapag binubuli nyo yung isang tao o kaya man sinasaktan nyo yung karamdaman, sinasaktan nyo yung isang tao o kaya man kinokondem nyo yung isang tao, kahit sino pa yan, kahit ano pang kasarian yan, lagi yung isipin, create din po yan according to the image of God. Kaya hanggat maaari, huwag tayo magko-condemn ng mga tao, huwag natin sisiraan yung mga tao kasi the fact na ginagawa nyo po yun, create pa rin po yan according to the image of God. Kaya nga dapat, pagmamahal po ang pinapakita natin sa kanila. Amen po ba? Kahit sino pa yan, kahit kaaway mo pa yan, kahit masama yung loob mo dyan. Di ba? Kasi lahat naman tayo nilikha according to the image of God. At lahat po tayo, dumadaan po tayo sa brokenness. So mga kapatid, tandaan nyo po to, na itong brokenness, muli, hindi po ito plano ng Diyos. Napakaganda ng plano ng Diyos para sa atin. Pero ngayon nga, dahil pumasok po yung kaaway, pumasok po itong si Satanas, nagkaroon po ng separation. Ganun po ang nangyayari. Kapag separate ka sa Panginoon, kapag layo ka sa Panginoon, meron po matinding breaking na mangyayari. Kasi nga po, dahil po yan sa gawa ni Satan. Pero the good news is ito. Kung nagsimula ang brokenness sa isang tao, sa pamamagitan ng tao, which is yun nga po si Eva at Adan, buti na lang dumating yung ating Panginoong Jesucristo. At yun nga po, binago niya po yun, binaliktad niya yun. Na kahit na broken ka,
pwede pa rin paliyang maging pagpapala. Ito po yung pangalawang punto. The basis of breaking. Ano nga ba ang purpose nito? So nakita na po natin yung simula. Yung simula nito, hindi yan gusto ng Diyos, ayaw ng Diyos ng breaking. Hindi yan yung plano ng Diyos. Pero, ang gusto ng Diyos, kahit may breaking, okay, tanggapin na natin yan. Pero hindi po matatapos yan. Hindi tayo inabandona ng Panginoon. Amen po ba? Ang maganda po dito, kahit minsan nagkaroon po ng brokenness o nalayo yung tao sa Diyos, hindi po tayo inabandona ng Diyos. Sa totoo nga lang, sina Eva at Adan po, nung sila po ay nagkasala, nakita natin nandun pa rin po yung pag-aalaga ng Panginoon. Hinanap nga nila si Eva at Adan eh. Ganun po yung Panginoon. Kahit minsan tumalikod ka sa Kanya, kahit nawasak ang buhay mo, tandaan mo, hindi ang Diyos ang lumayo sa iyo, kundi ikaw. Ikaw ang lumalayo sa Diyos. Ikaw yung minsan nagiging dahilan kung bakit nararanasan mo pa yung mga bagay na ganyan. Pero ang Diyos, naandyan lang siya, hinihintay ka niya sa pagbabalik mo. Diba? Alam po natin yung kwento ng prodigal son, di ba? Sino yung umalis? Yung tatay ba? Hindi. Sino yung umalis? Yung anak. Yung alibughang anak. Ginawa niya po yung lahat. Nagpakasasa siya. Ginawa niya po yung lahat. Kinuha niya na yung mana ng kanyang tatay kahit buhay pa. Diba? So, sa short time ng kanyang buhay, nakita po natin, naging masaya siya. Pero bandang huli, nakita po natin, na-realize niya, mali yung ginawa niya. Doon po pumasok yung brokenness. Pero hindi ibig sabihin nun, yun nga, inabandona ka ng Panginoon. Makikita po natin dito, pwede kang bumalik sa Panginoon anytime. Kung ramdam mo ngayon yung brokenness, kung ramdam mo ngayon, medyo parang tingin mo nagkasala ka, tingin mo parang ang dumi-dumi mo sa harapan ng Panginoon, hindi. Hindi ikaw ang nilayuan ng Diyos at never pong lumayo yung Diyos sa inyo. Kundi tayo po ang lumayo. Kahit sa una pa lang, nakita po natin, ang lumayo lang naman talaga yung tao, hindi po yung Diyos. Now, what's the basis of breaking? Bakit po inaalaw ng Diyos yung breaking? So, yung breaking dati, nagsimula yan kay Satanas. Pero ngayon po, mga kapatid, breaking, ito na po ngayon ay tool. Ito na ay pwede nang gamitin ng Panginoon para sa ating lahat bilang mga mananampalataya. So, nakita po natin, no? Ang ginagamit ng kaaway po noon para sirain ka, ginagamit ng Diyos ngayon para hubugin ka. Kung ginagamit ng kaaway yon para sirain ka, yung breaking, ngayon, bilang isang mananampalataya, ginagamit ng Diyos yung breaking ngayon para ikaw ay mabuo. Kasi yung katotohanan na ikaw ay wasak na, nasira ka na, nalayo ka na sa Panginoon, buti na lang dumating si Jesus. At sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo, tayo po ngayon ay pwede nang mabuo. Pwede po tayong mabuo. Now, ano nga po ba yung mga iba't ibang mga dahilan kung bakit po tayo nakakaranas ng breaking sa buhay po natin? So yung breaking, minsan kailangan kang basagin ng Diyos para mabuo ka. Amen. Kasi wasak ka na eh. Sa pagkawasak mo na yan, ang gusto ng Diyos, mabuo ka, ma-repair ka, maayos ka. So dyan sa pagkawasak mo, ang gagawin ng Diyos, aayusin ka niya. Kaya mo pala nararanasan yung breaking na yan kasi ikaw ngayon ay hindi maayos yung buhay mo noon. So breaking removes idol. Minsan kasi, masyado tayo nakafocus sa mundo. Kung di ka pa wawasakin o hindi pa iaalaw ng Diyos na maranasan mo yung pagkawasak, ang nangyayari nun, hindi ka pa lumalapit sa Diyos. Tingnan nyo, pansin nyo ito madalas. Kung di pa nawala ng trabaho yung isang tao, o kung di pa nakaranas ng suffering yung isang tao, hindi pa lalapit sa Diyos yan. Minsan iaalaw po talaga ng Diyos na maranasan ng mga tao itong breaking po na ito para ano? Para turuan ka ng Diyos. Ang buhay naman po, hindi naman napag-aaralan sa school yan kung paano mamuhay. Pero ang pwede magturo sa iyo kung paano mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos ay walang iba kundi yung ating Panginoong Diyos mismo. At sometimes, mga kapatid, pag tinuturuan tayo ng Panginoon, hindi madali. Amen po ba? Hindi po madali. Pag tinuturuan po tayo ng Panginoon, madalas po, mahirap po yan. Minsan may pain. Minsan masakit. Minsan hindi mo gusto. Pero sa pamamagitan po ng mga kapatid, kapag na-realize natin, kaya po natin naranasan yung breaking na yun, kaya pala kasi tinuruan ako ng Panginoon. Hindi lang po yun. Kaya po tayo tinuturuan ng Panginoon o kaya po natin nararanasan yung breaking para umasa lamang po tayo sa Panginoon. Minsan, kasi masyado tayong punong-puno ng pride malakas ako, matalino ako, ganito ako, meron akong ganito, mayaman ako, may power ako. Pero mga kapatid, hindi po natatapos doon. Without God, we are nothing.
Tandaan niyo po, ang pananalangin, yan po yung nagsasabi na tayo po ay umaasa sa Diyos. Once na hindi ka nananalangin, ibig sabihin yan, mataas na yung pride mo. Kasi pag nananalangin po tayo, ibig sabihin nun, umaasa tayo sa Diyos. Hindi ka umaasa sa sarili mo. Minsan, kailan tayo nananalangin? Kapag kapag humihingi lang tayo ng tulong sa Diyos. Ganun lang ngayon Lord, pag-pray mo nga ako kapatid kasi mag-e-exam ako. Ano, pag mag-e-exam ka lang, doon ka lang magpapapray? Pag-pray mo nga ako kapatid, may karamdaman ako, may sakit ako. Hindi po mga kapatid. Minsan, mararanasan po natin yung mga bagay na yan para pakita ni Lord na hindi tao yung pag-asa mo. Na hindi teknolohiya o AI yung pag-asa mo. Na hindi yung mga bagay sa mundo na ito ang pag-asa mo, kundi yung ating Diyos lamang. Amen po ba? Kaya, pasalamat po tayo. Minsan na nasasaktan tayo. Kasi dyan po tayo, yan po yung nagbibigay ng pagkakataon para tayo ay umaasa sa Diyos. Ano pa? Pinapalakas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng breakings. Akala natin kapag dumadaan tayo sa breaking, tayo ay humihina o pinanghihina tayo. O minsan parang tingin natin sinasaktan tayo ng Diyos. Pero hindi mga kapatid, minsan ginagamit ng Diyos yung breaking sa buhay natin para po tayo ay lumakas o para tumatag. No, hindi puro lang. Kasi imagine niyo puro blessing na lang sa mundo na ito. Minsan di mo nahahanapin yung Panginoon kapag ganun eh. Kapag puro pagpapala na lang, puro kasiyahan na lang, okay na yung lahat. Hindi mo nahahanapin yung Diyos dun eh. Kaya nga madalas, basahin niyo po yung New Testament, madalas yung napapahamak, mayayaman. Bakit? Kasi halos nasa kanila na yung lahat. Nalilimutan na yung Diyos. Ganun po yung nangyayari. So, kung babasahin niyo po yung Biblia, ang laging ginagamit na ilustrasyon ng Panginoon sa mga napapahamak ay yung mga mayayaman. Tignan mo yung katabi mo, mayaman ba yan? Ang maganda dyan, mayaman na, ligtas pa. Yun dapat. Amen? Mayaman tayo sa pagpapala ng Panginoon. Amen? Palapakan po natin ng Panginoon. So, yung mga sacrifice po na-experience po natin ngayon, anumang sacrifice po yan? Actually, mga kapatid, yan po ay tinuturuan tayo ng Panginoon dyan para po tayo ay lumakas. Kasi, tingnan nyo, sino dito mga nag-gym? Naranasan ko na dati mag-gym. Hindi na natuloy. Kayong mga ngayon, yung mga trentahin dyan ngayon, sino ito mga trentahin na dyan? Alam niyo, napansin ko sa mga trentahin ngayon, nagja-jogging. Tapos yung mga trentahin ngayon, alam mo yon, ano na sila eh? Health conscious. Minsan kasi, kung hindi ka pa magkakasakit, hindi ka pa gaganyan. Kapag wala ka pang nakitang mali sa'yo, kapag nakita mo na, ay, ano na nangyayari sa balakang ko, parang tumatanda na yata ako. Kung di mo pa nararanasan yan, di ka pa tatakbo-takbo dyan. Minsan, ipaparanas ng Diyos sa'yo yung mga ganyan para ma-realize mo may mali sa'yo. Minsan, iaalaw ng Diyos yung breaking sa'yo para ma-realize mo meron kailangan ayusin sa'yo. Kasi nga, kung di ka pa dadaan sa ganyan, wala eh, tuloy-tuloy ka pa rin. Halimbawa, sino ito takot sa doktor? Di ba, takot tayo magpa-check up? Minsan, nagpapa-check up na tayo kapag may nararamdaman na tayo. Yun po yung sa atin, yung nagpupush sa atin na pumunta sa doktor para, ayun nga, wala eh, kasi no choice ka eh. May nararamdaman ka na eh, kaya magpapa-check up ka. Pero nung wala ka nararamdaman, wala lang, sige lang, kain-kain lang, walang gusto lang, di ba? Di ba? Kain lang ng kain, deserve ko kasi to. Di ba? Ganun tayo eh, no? So, wala kang pakialam. Pero, nung may naramdaman ka na, parang meron ng something na, umano na yung utak, yung ulo mo, para meron ng tumitibok ng ganun, parang medyo sumasakit na yung batok mo. Teka, ano na to? Pa-check up na kaya ako. Yun tayo eh. Ganyan nangyayari. So, kapag may broken na, kapag may damage na, kapag meron ng sakit na nararamdaman, doon pa lang lalapit sa doktor. Sabi mo sa doktor, meron po, masakit po yung likod ko. Masakit po yung ganito ko. So, re-resetahan. Gaganon po yung Diyos. Ang Diyos, ang gagawin niya, iaalaw niya na minsan masaktan ka. Iaalaw niya na mag-break ka para ano? Para ikaw mismo lumapit ka sa Kanya. Kasi kung di niya pagagawin yun, hindi ka lalapit eh. Alam mo yon, kapag nagkaroon na ng sakit, yung tipong halos mamamatay na, maglilingkod na ako sa iyo, Lord. Pero nung malakas,
Di ba? Hindi mo makita sa church, di man lang umaattend sa church, di man lang nagpe-pray, hindi man lang nagbabasa ng Bible. Pero nung nagkasakit na, doon mo nakikita, naglilingkod na sa Panginoon, uugod-ugod na. So mga kapatid, hindi po ganun, no? Kailangan po natin makita dito na yung breaking, yan po yung isang dahilan nun, para mapalapit ka sa Panginoon. Iaalaw po ng Diyos yan. Kasi ang Diyos ay gumagawa ng paraan minsan eh. Para umattend ka ng church. Nararanasan nyo rin po yan mga kapatid, yung breaking o nararanasan po natin yan para maging patotoo po. Maging magandang patotoo po tayo pagdating ng panahon. O yan po ay magiging testimony natin pagdating ng panahon. Naniniwala po ako yung mga breaking natin sa buhay po natin, anuman po yan po ay magiging magandang istorya na ma-share po natin sa mga tao pagdating ng panahon. Nasa pamamagitan po nun, mas mag-glorify yung Panginoon. Hindi kayo. Sa every testimony na ginagawa po natin, hindi tayo ang nag-glorify, kundi yung Panginoon. Kaya po every time na tayo po ay nakakaranas ng breaking, gawin po natin, ilagay po natin sa isipan natin yan, testimony ko to pagdating ng panahon. Magiging magandang patotoo ko ito sa mga anak ko, sa mga taong nakapaligid sa akin, at ito po ay magiging inspirasyon para sa maraming tao. At sometimes, yung breaking din po, ginagawa po ito ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya o sa mga tao para po tayo ay subukin. Para po tayo ay subukin. Paano ang ibig sabihin nun? Tayo po ay sinusubok din ng Diyos. Sinusubok niya po yung pananampalataya po natin. Bilang mga mananampalataya, pag hindi ka pinaranas ng Diyos dyan sa breaking, hindi mo rin makikita kung gaano nang kataas yung level ng pananampalataya mo. Yung maturity po natin, actually, yan po yung nagpapamature sa atin o yung nagpapagrow sa atin. Spiritually. Yung mga breakings po na yan. Hindi po yung blessing. Actually, minsan yung blessing, yan po yung nagiging cause para lumayo yung tao sa Diyos o para maging busy. O kaya man para hindi pansinin ng Diyos. Blessing po yun Tandaan niyo po ito mga kapatid, ang breaking, yan po ay preparation ni Lord para sa'yo. Hindi yan sumpa. Originally, of course, alam natin yung kanina, di ba, yung beginning po niyan, sumpa po talaga yan. Pero dahil nga dumating na si Kristo sa buhay natin, nagbago na po yung perspective natin. Dapat magbago na yung perspective po natin pagdating sa breaking. Ito po ngayon ay pagpapala na. Amen po ba? At magiging daluyan ng pagpapala yung breaking sa buhay nyo. Kahit ano pa po yan. Kahit ganong katindi po yan. So, sinusubok po tayo ng Diyos dyan. Maraming times sinusubok ng Diyos yung kanyang mga alagad. Halimbawa, nung nandun po sila sa bangka, di ba? Nagkaroon po ng malakas na bagyo at malakas po na alon. So si Jesus, nakita po natin, natutulog po siya doon sa barko, sa bangka. At yung mga alagad, takot na takot po sila. Takot na takot sila. So, inalaw ng Diyos yung bagyo na yon para makita ng mga mananampalataya o ng mga disipulo kung gano'ng katindi yung faith nila. At ang sabi ni Jesus, di ba, kayo mga maliliit ang pananampalataya. Diyan pala masusukat yung pananampalataya po natin sa breaking, hindi sa blessing. No, akala kasi natin, masusukat yung pananampalataya natin pag umaattend tayo sa church. Yes, pwede po yun. Pag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, pwede po yun, nagagamit po ng Panginoon yun, pero hindi po sa lahat ng pagkakataon, doon masusukat yung pananampalataya natin. Itetest po tayo ng Panginoon at dapat maging handa po tayo doon. Sinasabi ko po sa inyo lahat ng bagay na ito para maging handa po tayo. Para alam po natin kung ano yung gagawin natin. At nararanasan din po natin yung breaking para, yun nga, mabuo po tayo ulit. Minsan kailangan kasing may mawasak para magkaroon ng bago. Parang halimbawa, itong mundo na ito, naniniwala tayo wawasakin to ng Diyos. Magugunaw po yung mundo na ito. So bakit siya magugunaw? Kasi meron tayong inaasahan na new heaven and new earth. May bago kasi. So, para ibigay sa inyo ng Diyos yung bago, kung gusto niyo ng new beginnings, di ba hinihingi niyo new beginnings, lalo kapag New Year? Lord, gusto ko ng bagong simula. Bago dumating yung bago, tandaan niyo po, meron munang pwedeng mawasak, pwedeng sirain. Pero hindi ibig sabihin nun ay matatapos doon. Winawasak yan para magkaroon ng bago o kaya man para po yan ay ma-repair. Amen po ba? At minsan, kapag tayo po ay broken o nakakaranas po tayo ng breaking, ibig sabihin po niyan pinapagaling tayo ng Panginoon. Amen po ba? Amen, pinapagaling. Ibig sabihin, pag may sakit ka, sino po dito na-operahan na? Naranasan niyo ng operahan ng walang anesthesia? O kaya man gising na gising kayo?
Anong ginagawa ng mga doktor para kayo po ay pag ino-operahan? Di ba nilalagyan kayo ng anesthesia? Bakit? Kasi masakit yun eh. Ooperahan kayo, masakit. Lakas nyo naman. Hindi kayo hindi ko kailangan ng anesthesia. Sige lang, gising na gising ako dito. Baka hindi nyo kayanin yung sakit nun. Pero bakit ka nilalagyan ng anesthesia? Kasi nga masakit. Pero, kahit masakit po yun, ang maganda doon, pag naoperahan ka, gagaling ka. Amen po ba? Ganon din po yung Diyos. Minsan, ganon na gagawin sa'yo ng Diyos. Oh, parang kagat lang to ng langgam ha. Masakit ba yung injection? Sino takot sa injection? Ako, takot ako sa injection dati. Parang nagmana yata yung anak ko sa akin. Nung nag-injection. Takot na takot siyang ganun eh. So, masakit yun. Pero yun po ay proteksyon ng Panginoon. May mga nagpa-vaccine. Sino dito nagpa-vaccine? Ba't tayo nagpa-vaccine? Kasi nga, masakit yun, di ba? Pero para proteksyon sa atin yun ng Panginoon. Sometimes di mo alam yung breaking na nararanasan mo, parang ano rin yan, protection sa'yo ni Lord. Di ba? Minsan, inaalaw ng Diyos na ma-disappoint ka. Pero hindi mo alam, protection pala ni Lord yun. Inaalaw ni Lord na masaktan ka, pero yun pala ay way para ikaw ay gumaling, tuluyan. At sa lahat, mga kapatid, kapag pala ikaw ay dumaraan sa breaking, ibig sabihin yan, lumalaban ka. Lumalaban ka. The more na mas matindi yung breaking sa buhay mo, the more na mas nakikita mo, lumalaban ka. Kasi kapag di ka na lumalaban, wala ka nang ginagawa, sumuko ka na. Pero habang may breaking sa buhay mo, at ikaw ay patuloy na lumalaban, ibig sabihin yan, tuloy-tuloy ang buhay mo. Tuloy-tuloy yung pananampalataya mo sa Panginoon. At dapat mga kapatid, ganun po ang ating maging puso. Kapag dumadaan po tayo sa iba't ibang mga breaking sa life natin, alalahanin po natin itong mga bagay po na ito, na meron palang dahilan yan. Hindi yan para sirain po tayo o wasakin tayo ng Panginoon. At ang pangatlo po mga kapatid, the blessings, damihan natin para may S, the blessings of breaking. So makukuha po natin itong idea na ito doon po sa nung nagpakain yung Panginoong Kristo ng 5,000 o 20,000 na katao. So nung time po na yon, nakita po natin na ang ginawa ng Panginoon, di ba? Merong bata na nagbigay ng ilang tinapay? 5 at 2 isda. So, konti lang po yun. So nakita po natin dito, ito maganda dito eh. Buti pa yung bata. Hindi madamot. Kasi siya yung nagbigay eh. Siya yung naging daluyan ng pagpapala para magkaroon ng blessing ng time na yon. Imagine niyo po, bata. Naniniwala po ako na yung bata na yon, tinuruan nyo ng magulang niya na magbigay. Kasi kung madamot yon, hindi ibibigay ng bata yung 5 tinapay at 2 isda na yon. Sasarilinin niya po yun. Pero anong ginawa ng bata? Ibinigay niya po sa Panginoong Kristo. Anong point ko po dito? Mga magulang, tayo pong mga magulang. Naks, magulang na. Hindi nang gugulang ha. Tayo pong mga magulang, parang di ako sanay Parang kailan lang single lang ako Tayo pong mga magulang, turuan po natin ang ating mga anak na bata pa lang ay maging generous. Dahil yan po yung maipapamana natin sa kanila kahit mawala na tayo sa mundo na ito. Generosity. At hindi po yan mananakaw ng kahit sino man. Yung pera, yung mga bagay-bagay sa mundo na ito, pwedeng masunog yan, pwedeng mawala yan, pwedeng manakaw yan. Pero, yung ipapamana nyo po sa inyong mga anak, sa ating mga anak, na generosity, para sa mga tao, of course, at para sa Panginoon, siguradong-sigurado, dadalhin po nila yan hanggang sa pagtanda nila. At kahit wala na kayo sa mundo na ito, confident kayo na alam ko pagpapalain tong anak ko na to kasi nga, naging tapat siya sa Panginoon. Nalalayas. Naalis ka sa mundo na ito, alam mo na yung mga anak at mga apo mo naturuan mo na magbigay para sa Panginoon. At pagpapalain yan. Kasi nga, ganun yung nangyari, yung bata. Bata pa lang yun Kaya doon natin makikita na train up a child. Bata pa lang turuan na po natin sila. Si Jaden po, tinuturuan na po namin yan ni Angel na mag-tithes. Totoo po. Kahit nasa Japan kami, ang ginagawa niya, every time na nakakakuha siya ng binibigay ng mga tao, talagang si Angel, medyo malipit yan, tatay yan.
So, meron ng tithe si Jaden. Kumbaga, bata pa lang, sabi ko sa sarili ko, sabi namin mag-asawa, ituro natin yan sa ating anak. Yan yung ipapamana natin sa kanya. Dapat doon pa lang mga kapatid. Kasi doon magsisimula ang pagpapala talaga eh. Doon po magsisimula yung pagpapala. So, balik tayo doon. Nung time po na yung itong bata, ibinigay niya yon sa Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa ng ating Panginoong Kristo doon sa tinapay? Ang sabi, brinake niya po. Brinake niya yung bread. Ang blessing nagmumula sa breaking. At nakita po natin, di ba? Ito, hindi nagpasalamat si Jesus. Tingnan niyo po yung flow ng story. Si Jesus, nagpasalamat muna siya sa Diyos, and then brinake niya yung tinapay bago ito mag-multiply. Hindi yung pagkatapos dumami, doon na nalangin sa Panginoon at nagpasalamat. Nakita nyo yung ginawa ng Panginoon? Tayo kasi, nagpapasalamat tayo kapag tapos na yung pagpapala. Lord, thank you po, bless mo po kami. Hindi. Mas maganda kung gusto mo ng blessing, bago pala magkaroon ng blessing, magpasalamat ka na sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin yung Panginoon. Kasi si Jesus, wala pa nga, hindi pa nga dumadami, nagpasalamat na sa Panginoon, and then brinake niya po yung bread. Yun po dapat yung maging heart natin. Kaya nga in everything give thanks, kahit wala pa, magpasalamat ka na sa Panginoon. Dahil meron po tayong pananampalataya na ang Panginoon, ipagpapalain po tayo. Kapag, of course, sumunod tayo sa kanyang kalooban. Yun po mga kapatid ang dapat tignan po natin. Yung mga breakings po na yan na nangyayari sa buhay po natin, yan po ay pwedeng gawing daan ni Lord. Kailangan talaga minsan mabasag para maranasan po natin yung pagpapala. Anong tawag dito? Ito yung Mark chapter 4 verse 3. Alam po natin na binasag po yun, di ba? Yung alabaster jar na yun. Sino ito mahiling magpabango? Di ba? So yung time po na yun, nakita po natin, kung hindi siya binasag, hindi aalingaso yung amoy na yun na mabango. Anong ginawa? Binasag. Binasag. So kung gusto po nating palabasin ng blessing, kailangan sometimes may mabasag talaga eh. Sino ito nag-iipon ng pera? Yung naalala niyo piggy bank? Yung piggy bank na babasagin. So yun, hindi mo makukuha yun kung di mo babasagin. Kung di mo wawarakin. Yun yung uso dati eh. Di ba? Nung wala pang masyadong mga Gcash o kaya man mga bank account na ganyan, yung mga bata pa lang may bank account na. No? Sana all. Pero dati kami, di ba? Piggy bank lang. Tigpipiso. So anong ginagawa nun? Babasagin mo siya para makuha mo yung mga inipon mo. May pagbasag po talaga. Tandaan niyo po itong mga kapatid, no? Gusto mo magpapuno sa Panginoon. So kung basag ka ngayon, magpaayos ka muna sa Panginoon. Dahil hindi ka mapupunan ng Panginoon kung basag ka. At hindi ka magpapaayos sa Kanya. Muli, normal lang mabasag, pero hindi normal na magpaayos sa Diyos. Ayusin mo yung heart mo kung yan ay basag. Kung may sama ka ng loob, ayusin mo yan, paayos mo. Kung may takot ka, ayusin mo yan. Bakit? Kasi yan yung pipigil, pipigil yan sa blessing na ibibigay sa inyo ni Lord. Tingin nyo, sige, kapag nakakita kayo ng basong basag, tingin nyo ba malalagyan nyo ng tubig yan? Hindi nyo malalagyan ng tubig o mafe-fill in ng tubig ang isang baso kung basag. Kailangan, hanggat maaari, pwede mong ayusin yan o dapat bago. So ganun po mga kapatid, kung tingin mo ngayon broken ka, huwag mong hayaan na damage ka. Huwag mong hayaan yung ganyan nararanasan mo. Kasi gustong-gusto ka pagpalain ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Sabi mo sa katabi mo, gustong-gusto ka pagpalain ng Diyos. Kinakanta natin kanina yan, di ba? Kayang-kaya ka pagpalain ng Diyos. Kahit sino ka pa. Tandaan niyo po ito mga kapatid, no? Ang Panginoon, huwag mong iisipin na nakakaranas ka ng breaking kasi baka konti lang yung pagmamahal sa'yo ng Diyos. Minsan ganun iniisip natin, ba siya pinagpapala? Bakit ako ganito? Mas mahal ba siya ng Diyos? Lord, paramdam mo sa akin na mahal mo ako. So, hindi ganun yun mga kapatid. Hindi porket sinasabi mo na siya mas pinagpala, nakikita mo okay yung buhay niya, tapos ikaw ganito, sumusunod ka naman sa Panginoon, less yung pagmamahal sa'yo ng Panginoon. Hindi mga kapatid. In fact, kahit nung makasalanan ka na,
Makasalanan ka pa, minahal ka na ng Diyos. Kahit na sa time na wasak ka na, pinili ka pa rin mahalin ng Diyos. Na kahit sa time na hindi mo pinili yung Diyos, minahal ka pa rin ng Diyos. Hindi ka mamahalin ng Diyos dahil lang dyan sa ginagawa mo. Hindi nga natin deserve sa actually itong pagmamahal ng Diyos na to eh. Pero pinili pa rin tayo mahalin ng Diyos. At yun po yung pagpapala, mga kapatid, na dapat makita po natin. Yung minahal ka pa lang ng Diyos sa una pa lang, pagpapala na po yun. Dahil kung wala po yung pagmamahal ng Diyos para sa atin, wala po tayong lahat dito. Kaya po itong pagpapala, no, balik po tayo dun kanina sa nagpakain po ang ating Panginoong Kristo ng 5,000. So yung time po na yun na pinakain ng Panginoong Kristo, yung 5,000 na yun, nag-multiply eh. Nag-multiply. Ang multiplication, mga kapatid, tandaan nyo, minsan nagsisimula yan sa wala o kaya man sa konti. Ang pagdami, mga kapatid, no, pwedeng pagdami, halimbawa, gusto nating dumami dito sa church. Gusto nating dumami yung, sino ito gusto dumami yung pera? Ay, ayaw ng iba. Alam nyo, mga kapatid, sabi nga natin, gusto tayong pagpalain ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Hindi natin sinasabi na, ganyan ka na lang, hindi ganun ang Diyos. Sabi nga, si Satan na parito para to give us, para tayo po ay nakawan, patayin, at sirain. Pero ang sabi, may kasunod eh, naparito yung Panginoon para tayo ay bigyan ng buhay. Kung titingnan nyo po sa ibang translation, bibigyan tayo ng hindi lang po eternal life, kundi better life sa mundo na ito, magandang buhay. Gusto ng Diyos sa mga kabataan, magandang future. Huwag nyo pong sirain yung future. Huwag nyo pong sirain yung future nyo na maganda, tulad po na nangyari kina Eva at Adan. Maganda yung future para sa lahat, pero ano po nangyari? Nasira din po. No? Kaya mga kapatid, tinuturo po natin ito sa inyo para makita po natin dito na yung Diyos, iaalaw niya yung breaking, pero tandaan nyo po, yung breaking minsan, yan po ay consequence para sa atin. Ito po ako magtatapos sa kwento po na ito. Alam ko na kwento ko na po ito dati, pero sa mga bago. Meron po tayong tinatawag na yung mga tupa. Yung tupa po na nung mga ancient time panahon po ng mga Hudyo. Ang mga shepherd, during that time, syempre ang mga tupa, di ba, sumusunod sa kanila. Sumusunod lang naman yung mga tupa dun sa shepherd. So naglalakad po yung shepherd, and then sumusunod yung mga flock of sheep sa kanya. Ngayon, ang nangyayari po dito, minsan dun sa mga tupa na sumusunod, meron diyang isang tupa na minsan, kung saan nagpupunta, kumbaga makulit. Ano mo katabi mo? Makulit. Makulit, ibig sabihin kung saan nagpupunta, ganyan-ganyan. So, yung tupa na yun na makulit, ang gagawin po doon ng shepherd, ano gagawin niya? Babalian niya ng buto. Pak! Kulit mo, ah. Hindi. Yun po ang ginagawa ng mga Hudyo nung ancient time, no? Sa history ko, titignan niyo po. Babalian niya ng buto yung tupa na yon. Kasi kung saan nagpupunta eh. So bakit? Bakit ginawa yun ng Bakit ginawa yun ng shepherd? Why? Ganito kasi. Kung hindi niya babalian ng buto yon, magpapatuloy siya sa ginagawa niya. Pwede siyang magpunta sa cliff, malaglag siya doon sa bangin. Kasi nga, wala eh, lumalayo siya doon hindi siya sumusunod doon sa shepherd eh. Kung saan siya nagpupunta, yung kalooban niya ang nasusunod. So pwedeng makapunta yan doon sa cliff, o kaya man mapunta yan sa gubat, kakainin niya ng mga mababangis na hayop, o kaya man pwede po yan pumunta doon sa ilog, and then matangayan. So, ang ginawa ng shepherd, binalian ng buto. Kung titingnan natin parang, kawawa naman yung tupa. Pero hindi po, mga kapatid. Hindi po yun yung purpose. Hindi po yun yung purpose ng shepherd na binalian niya. Ang nangyari po kasi dito, nung time na binalian ng shepherd, yung tupa, hindi niya na nagagawa yun. Hindi na siya kung saan pumupunta. Anong ginagawa ng shepherd? Ang ginawa po ng shepherd, nilagay niya sa kanyang shoulder yung tupa. Buhat-buhat niya na po. Dala-dala niya na po. At sa time po na yon, mas naaalagaan ng shepherd yung tupa. Sa proseso ng pagpapagaling, mas nakikilala ng tupa yung shepherd. Sa time na, yun nga, magkasama yung tupa, tsaka yung shepherd, mas lalo nare-realize ng tupa yung pagkakamali niya. At sa time na gumaling na siya, mas nasunod niya na, o mas sinusunod niya na yung shepherd.
Alam niyo mga kapatid, ganyan din po ang ginagawa sa atin ng Diyos. Hindi man literal na binabalian tayo ng buto. Pero parang tupa. Minsan inaalaw niya na masaktan tayo. Minsan inaalaw niya yung breaking sa buhay natin. Hindi para patayin agad tayo. Hindi yun eh. May reason yung Panginoon kung bakit pala nararanasan natin to. Yun pala para buhatin tayo ng Panginoon. Hindi ka kasi nagpapabuhat sa Panginoon eh. Baka mamaya hindi ka na umaasa sa Panginoon. Palagi ka na lang sa sarili mo umaasa. Pwede kang mapahamak dyan. Kaya minsan pala, kaya yung sinasabi ko sa inyo, yung breaking, kahit masakit, pero hindi mo alam, protection pala sa'yo ni Lord yan. Kaya ka pala nasaktan. Para ingatan ka palalo ni Lord. Para mas makita mo may magagawa si Lord sa buhay mo. Amen po ba? Kaya kung palakpakan po natin yung Panginoon. Kaya kung nasasaktan ka, hindi po yan ang katapusan. Hindi po yan failure. No? May pag-asa pa po. At naniniwala po tayo, dahil na kay Kristo po tayo, kahit ano pa po yan pinagdadaanan natin, meron tayong magandang identity para sa Panginoon.